Hello mga busing mga madam, good day sa buong mundo at magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas mga busing mga madam. Shout out po sa inyong lahat. Okay, pag-usapan natin itong mga minority senador kasi nakaitim ng ang suot nila ay nakaitim na damit para daw sa suna ni PBBM, ang ating mahal na Pangulo. Talagang kasi kaya daw sila nakasuot ng damit na itim kasi yun daw ay pahiwatig na ang demokrasya daw ng ating Pilipinas ay wala na raw. So ibig sabihin undeclared martial law daw. Talaga naman undeclared martial law. Talaga ito si Cayetano nagdadrama-drama pa, may mga padrama. Ba't pa kayo ating kung nakasuot pa kayo ng damit na itim? Di ba? Ha? Nakaitim na damit si Cayetano, Pia Cayetano, Camille Villar, Jaime Marcos. Basta mga minority nakaitim. Kasi nga raw, wala na daw ang demokrasya sa Pilipinas. Undeclared martial law daw. Kung undeclared martial law dyan, bakit marami nagrarally? May nagrarally sa labas. Tapos kayo grabe ang mga salita ninyo. Pinapabayaan kayo. Ganyan ba yung undeclared martial law? Malaya kayo nakapagsalita ng hindi masama, ng masama sa ating mahal na Pangulo. Kayong mga minority. Di ba? Lahat pang-atake nyo sa mahal naming Pangulo. Grabe, ina-atake ninyo. Yan bang sinasabing undeclared martial law? Pagka undeclared martial law, hindi kayo makapagsalita dyan ng kung ano-ano. Nasalita laban sa aming mahal na Pangulo. Di ba? Pag undeclared martial law, hindi kayo makapagrally yan. Wala lahat kayo. At ang Senado, sirado yan. Undeclared martial law, sirado yan. Ang mga Kongreso, Senate of the House, Congress of the House, sirado lahat yan. Yan ang martial law. Kasi naalala ko yung time ng ang tatay ni Bongbong Marcos, ang ating mahal na Pangulo, nung martial law, sinarado yung Senado. Ang daming hinuli. Kasi nga lumalabag sila sa batas. Yun ang martial law. Yun ang martial law. Sinirado ni Marcos Sr. yung Senado at Kongreso dahil ang daming pinahuli ng mga politisyan na lumalaban sa kanya. Yun ang martial law. Ngayon hindi naman martial law yan. Undeclared martial law. Hindi naman martial law. Hindi undeclared martial law. Nakapagsalita kayo ng maayos, malaya, kahit anong tira ninyo sa mahal na Pangulo, pinapabayaan lang kayo. Yan ang malaya kayo. Di ba? Mas malupit nga yung Kitatay Digong pa dati. Yun ang Kitatay Digong. Undeclared martial law yun. Mas malupit yung Kitatay Digong. Kasi undeclared martial law talaga yun. Ang daming pinapapatay. Di ba? Sabi, pinapatay yung mga kriminal. Hindi naman mga kriminal ang pinapapatay. Muslim pinatay. Puro mga squatter area. Di ba? Mga maliliit, mga sangkot sa mga droga maliliit. Pinapatay. Puro maliliit. Yun talaga ang undeclared martial law, yung panahon ni Tatay Digong. Ikaw pa nga, yun talagang lumalabag sa human rights. Peter Cayetano, yun talagang lumalabag sa human rights. Kaya yung panahon pa ni Tatay Digong Cayetano, pinaglalaban mo pa nga ang human rights ang droga ni drugs tukhang pinaglalaban mo, nagsalita ka pa doon sa ICC convention na pinaglalaban mo yung tukhang drugs. Naalala ko yun, pinaglalaban mo pa, nagsalita ka pa doon sa ICC convention center, di ba? Kaya pinagyayabang mo pa na ang tukhang drugs ni Tatay Digong maganda. Di ba? Pinaglalaban mo. Mas malupit si Tatay, Tatay Digong dati. Si Tatay Digong dati, nag-declare siya na may corruption nung time na yun sa DPWH.
Pero anong ginawa ni Tatay Digong? Wala siyang inimbestigahan. Patuloy na nagnanakaw, nagsimula ang nakawan. Grabe sa kay Tatay Digong. Kasi kaya hindi niya tinuloy ang investigasyon sa DPWH. Kasi puro nakaw dito, nakaw doon. Ha? Ganun yun, yun ang totoo, Peter Cayetano. Di ba? Oh, tapos yung mga kriminal, anong may nakulong ba? Wala, kahit isa. Ha? Nagiging secretary pa, advisor pa ang mga Chinese. Oh, ang daming Chinese na nagtatrabaho sa Pilipinas, especially dyan sa custom. Di ba? Puro Chinese na ang nagtatrabaho sa Pilipinas, sa custom. Pero yung mga Chinese citizen nagtatrabaho sa Coast Guard, Cayetano, nagtatrabaho sa Coast Guard. Ang daming di ba? Tuloy-tuloy ang trabahante sa Coast Guard, mga Chinese, hindi namang Pilipino, Chinese citizen nagtatrabaho sa Coast Guard. Di ba? Yun ang talaga ang declare martial. Yun talaga ang martial. Tapos yun talaga ang declare martial, Peter Cayetano. Tapos sabi, mga kriminal, kahit isang kriminal, walang napatay. Ha? Puro lang mga squatter ang pinapatay. Kawawa nga yung mga taga-squatter. Ginagamit nilang mga taga-squatter. Sinusugal nila ang buhay ng mga squatter. Yun. Umatin pa kaya, di ba? Yun ang talagang undeclared martial law. Itong panahon ni Tatay Digong, di ka pwedeng magsalita laban sa kanya dahil talagang ikukulong ka, ipapapatay ka. Itong kay Marcos, sa mahal naming Marcos, malaya kayong makapagsalita kahit anong gagawin ninyo. Tira dito, tira doon, okay lang. Hindi kayo nakukulong, malaya kayo. Yan ang tapos sabi. Di ba? Katulad ngayon, nakaitim pa kayo ng damit. Umatin pa kayo dyan, pinapakita nyo na patay na ang demokrasya. Anong patay? Kayo ang pumapatay ng demokrasya, hindi si Marcos, hindi ang aming mahal na Pangulo. Kayo ang pumapatay. Mahirap na daw ang Pilipinas. Totoo. Natural, mahirap talaga ang Pilipinas. Kailan ba? Tama yan, tama yung sinabi mo, mahirap yung Pilipinas. Cayetano, maraming mahirap. Dati nahawakan nyo na ang Pilipinas, nagiging kuwang ka pa. Secretary ng UIS, di ba? Ikaw yung secretary sa UIS. Anong ginawa nyo? Wala. Kayo ang umawak ng Pilipinas, anong ginawa nyo? Wala. Bagsak ang Pilipinas. Build, kahit isa walang nagawa. Bagsak pa nga yung tulay eh. Yung tulay na pinagawa ni Tatay Digong, bumagsak pa eh. Anong ginawa? Tuloy-tuloy pinaayos pa ni Marcos. Tinuloy niya para lang maayos. Puro kayo undeclared martial law, puro naman, wala kayo sa hulog. Nakaw dito, nakaw doon. Malaya kayo. Yung hinawakan ni Tatay Digong ang Pilipinas, pati ikaw, Cayetano, ang laki ng kantukulan nung ikaw naging speaker ka pa. Di ba? Tapos nagiging DFP secretary ka pa, Department of Foreign Affairs, di ba? Ang laki ng mga ano nangyari, walang nangyari sa Pilipinas, lalong bumagsak. Tapos sabihin mo na ang Pilipinas bumagsak. Totoo talaga, maraming squatter sa Pilipinas, kaya nga ginagawa ng paraan ng ating mahal na Pangulo para paano mayangat. Kayo naman patuloy kayong binabagsak ng Pilipinas, mga bugok talaga yung mga minority na to. Sasabihin, pinakulong lahat. Natural, papakulong talaga kayong lahat dahil may mga kasalanan. Si Marcolita, anong kasalanan niya? Plunder, sinungaling. Si Jinggoy, anong kasalanan niya? Plunder sa flood control. Si Bunuan, anong kasalanan niya? Plunder din. Si Kibuloy, anong kasalanan niya? Child abuse. Against child abuse at human rights violation. Mga mabibigat ng mga kasalanan nila, pinakulong. Si Tatay Digong, anong kasalanan niya? Human rights violation. Napakabigat na kasalanan niya. Ang daming pinapatay. Kaya nakulong sa dahig. Kaya dinala sa dahig. Di ba? Wala talaga to si
Tapos may pasuot-suot pa kayong damit na itim. Mga hinayupa kayo. Wala kayo sa hulog. Mga hinayupa kayo. Mga bugok, ulol. Bugok kayo. Kaya mabubuhisit ang tao sa inyo eh. Di ba? Mga po, mayroon pa kayong pa-under undeclared martial. Malaya kayo nakakapagsalita. O ikaw, makukulong ka na kasi nga ang dami mong kaso. Ha? Unti-unti nang lumalabas yung baho mo, kaya ka ang ingay, kaya Peter Cayetano, kaya ang ingay-ingay mo. Kasi unti-unti nang lumalabas yung baho mo sa tagig eh. O, yun ang harapin mo, yung kaso mo, para pag hindi mo hinarap yan, susunod ka kay Marcolita, kay Jingo Estrada at marami pang iba. Susunod ka talaga, makukulong ka talaga. Hinayupak kang Cayetano ka. Sobrang mangingay. Ito naman si Amy Marcos, punta tayo kay Army. Ito naman si Amy Marcos, napakakapal ng mukha. Tingnan mo yung mukha niya, butok na puking ng babaeng yan. Ha? Kapatid ka ng kapatid mo si Bongbong Marcos. Tapos ito lang yung nakita kong sa tanang buhay ko na nakita kong na kapatid na lumalaban sa tinitira niyang mahal nating Pangulo. Kritiko. Number 1 kritiko ni mahal na Pangulo itong si Amy Marcos. Napaka-bubong buwisit. Kala ko bilib na bilib ako dito sa dati nung hindi pa presidente si Marcos. Wala kang maririnig kay Marcos eh. Kay Amy Marcos eh. Talagang ang galing. Pero nung nagiging presidente ng ating mahal na Pangulo, lumabas yung kabubuhan itong babae itong hinayupak ng babae na ito sa kayang utak na itong buwisit na babaeng ito. Mabubuwisit ka talaga. Number 1 kritiko ni Marcos. Tapos sasabihin pa niya, saan na ang suna? Sunauna. Saan na yung sunauna? Number 1 kritiko itong babae ito. Sana din na lang tumahimik. Sana matulog na lang ng tuluyan para maayos na ang Pilipinas. Di ba? Wala, number 1 kang kritiko. Walang masaya sa iyo. Dahil isa kang tarantadang babae. Di ba mga busing mga madam? Okay, hanggang dito na lang po mga busing mga madam. Maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat sa mga number 1 kong followers. Maraming salamat sa inyo lahat. We love you all. Bye bye. Peace.